Walang pumasok na yung Hindi, may kwento kasing umikot at kumalat at talaga nagpalipat-lipat po ng mga bibig na ipinaayos pa raw ni Gerald Anderson yung interior ng kanyang condo unit kay Bea. Hindi niya akalain na ang dinala naman pala doon ay si Julia Barreto. iba na. Yun na. Pero lahat sila nagkakaila noong mga panahon na yon. Tapos ngayon malalaman natin 2019 nagkikita na pala itong si Dominic at si Bea at si Gerald at saka si Julia. Eh di sabayan, di Kaya ba? nga, ang gulo, di ba? Oo. At ano ang kwento? Heto na, ang dami na po talagang nadadamay sa issue ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Unang-una, meron palang Jay Cuenca. Nadamay sa hiwalayan ni Bea Alonzo at Dominic Roque, mas lalong nadagdagan kung saan nadidiin lalo ang kapuso aktres na si Bea Alonzo na di umano natatakpan ang pagkalalaki ng mga nagiging kasintahan kaya laging sawi sa pag-ibig. Marami ang naaawa at nagtatanggol kay Bea Alonzo sa mga nagsasabing nasa kanya raw talaga ang problema kaya palagi siyang sawi sa pag-ibig. Ayon sa mga supporters ng kapuso aktres na ang pakiramdam nila ay hindi talaga kaya ng mga lalaking nakarelasyon ng dalaga ang kanyang strong personality. May mga nagsasabi pa ngang dominante at possessive ang tingin nila kay Bea Alonzo kaya hindi nagtatagal ang kanyang mga nagiging karelasyon. At dahil nga sa mga naglabasang komento mula netizens kung saan ito rin ang pananaw ng veteran entertainment columnist at TV radio host na si Nanay Christy Fermin sa kinahinatnan ng mga nasira at nagtapos na relationship ng aktres sa ilang kilalang personalidad. Ayon kay Nanay Christy Fermin, na tila natatakpan daw ng kapuso aktres ang pagkalalaki ng mga dating kasintahan ng dalaga tulad ni Sanjo Marodo, Gerald Anderson at nitong huli nga ay si Dominic Roque. Sa nakarang episode nga ng programang Showbiz Now na ni Nanay Christy Fermin nitong nagdaang linggo, February 18, 2024, napag-usapan nila ang tungkol dito. Oo, di ba? Wala talaga silang kasawa-sawa. Lahat ay kanilang itinatanong at hindi tayo magkamayaw sa pagsagot. Di ba naman? So sige po, heto na. Ang dami na po talagang nadadamay sa issue ng hiwalayan ni na Bea Alonzo at Dominic Roque. Yung mga nakaraan po nilang karelasyon hanggang ngayon nadadamay, nahahalukay ang kwento. Unang-una, meron palang Jay Cuenca. Hindi ko naramdaman yun. Actually, okay. Hindi na hype, ano? Oo. Kasi ang Wala kasing ginawang pelikula eh. Hindi, at saka yung pumutok lang kasi doon yung love team nila John Lloyd at saka Bea. Wala naman silang naging Wala, relasyon. oo. Sa pagkahaba-habang panahon na sila talaga ay nagtambal tapos tinutukan ng publiko talaga ang taas ng kita ng mga pelikula nila. Yes. Pero wala talaga silang relasyon. Magkaibigan lang sila. Dami. Bukod nga sa mga nabanggit na lalaki ay may naisingit pa ang veteranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin sa iba pang personalidad kung saan padaplis na lang ang kanilang pagbanggit. Isa nga sa kanilang tinutukoy ay sina Sanjo Marodo at Gerald Anderson na ang kumalat ka na isyu na ibinato kay Gerald Anderson dati ay panggugusting ng aktor ang dahilan ng kanilang hiwalayan ni Bea Alonzo. So, ang pumutok lang talaga na mas matindi yung sa namayapang si Miko Palangka na hindi na po namin sasalatin ngayon dahil tahimik na po siya sa kabilang mundo. Hindi na po natin idadamay. Ang pangalawa, Gerald Anderson at Sanjo Marudo. Ayan. Oo. Yung kay Gerald Anderson, kaawa-awa ang batang ito nung sila ay maghiwalay ni Bea dahil yung bintang sa kanya, ghosting. Correct. Diba? At kung ano-ano pa, kasabay ng ghosting, may pa-sideline pa na kung ano-ano si Gerald na siya. Actually, pareho sila ni Dominic no? Kaya lang hindi masyadong na-hype, ano? Correct. Pero may kwento rin tungkol doon. True. Diba? Ang sabi po no ni Bea Alonzo, sila pa raw ni Gerald, hindi raw niya alam na mayroon na palang ipinasok sa relasyon na Julia Barreto. Ayun na. Diba? Kaya doon pumasok yung salitang ghosting. Oo. Na kung tutuusin, kay Bea lang naman ang galing sa salitang ghosting, di ba nanay? Nagpa-interview kasi siya no, nakipag-collab siya sa mga vloggers, diba? diba? At siya yung salita ng salita na, kasi ang akala ko noon kami pa thought we were still together pero hindi na pala. Parang ganon. Pero Ngunit sa ibinahagi ni Nanay Christy Fermin ay may natuklasan silang nakipagsabayan di umano si Bea Alonzo na habang sila pa ni Gerald Anderson ay patagong nakipag-date din si Bea Alonzo kay Dominic Roque taong 2019. At bukod pa dito ay ang kwento
na nakakabawas daw sa pride ng mga lalaki na di umano ang aktris ang gumagastos sa mga trip sa abroad dahil si Bea lamang ang mas hamak na mapira kaya halos lahat ng mga karelasyon nito ay sunod-sunuran lamang kay Bea Alonso dahil yung mga lalaki ay wala pang maikakasa sa iba ni Nanay Christopher Min. At dahil nga sa mga komento ng netizens against kay Bea Alonso na tila ganito rin ang nangyari kay Dominic Roque ngayon. Kaya vindicated yung mga nakaraang karelasyon ni Bea Alonso. Ito ang maring sabi ng mga online host. Isa nga nito ang sumingit sa kanilang kwentuhan ay ang co-host ng programa na si Romel Chica na ayon pa sa kanyang komento na ang nakakaloka lang sa isyong ito ay si Bea Alonso ang lumalabas na masama at may kasalanan kung bakit nauuwi lang sa hiwalayan ang kanyang pakikipagrelasyon. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video. Pero ito po, meron po kaming tiningnan ng mga dates. Alam niyo naman po, kayo na nagsasabi, pagdating sa social media, walang naitatago, walang naikukubli. Sa isang panayam ni Dominic Roque, sinabi niya na 2019, nagde-date na sila ni Bea Alonso, pero bilang magkaibigan pa lang at wala pang malinaw na relasyon. Correct. 2019. 2019. Oo. Tapos pinatingnan natin kay Direct Jet kung kailan naman nagkasama si Julia Barreto at si Gerald Anderson. Oo. 2019 din. 2019 din to. At nagsimula na rin yung pag-uugnay sa kanila. So ano po ang ibig sabihin nito? 2019 sila pareho, meron na pala silang pinakakaabalahan na iba. Di pareho silang ng ghosting. Malamang. So, ibig sabihin, Diba? 2019, umaari ba na dito, mayroon pa pala sa kabila. Parang double, ano bang tawag mo? Eto yung sa kanilang Oo. wala kasing usapan, walang ano eh. Hindi na naglinawan. O hindi naglinawan, kundi nagkanya-kanya na sila. Dahil nagkanya-kanya sila, lumabas na nung nagkaroon na sila lalaki at saka si babae, doon na nagsimula pumasok na yung Hindi, may kwento kasing umikot at kumalat at talaga nagpalipat-lipat po ng mga bibig na ipinaayos pa raw ni Gerald Anderson yung interior ng kanyang condo Condo, unit oo. kay Bea. Oo. Hindi niya akalain na ang dinala naman pala doon ay si Julia Barreto. iba na. Yun na. Pero lahat sila nagkakaila noong mga panahon na yon. Tapos ngayon malalaman natin 2019, nagkikita na pala itong si Dominic at si Bea at si Gerald at saka si Julia. Julia. Eh di, sabayan, di ba? Kaya nga, ang gulo, di ba? Oo. Oo. At ano ang kwento? Naku, kaya naman pala iniwanan ni Gerald ditong si Bea, ganyan na ugali niya. Parang ang taas-taas naman pala talaga ng tingin niya sa sarili niya, kawawa yung lalaki. Di ba? Napapagod ang mga karelasyon. Tsaka naalala mo yung isang interview niya na sinabing kapag toxic, araw-araw nag-aaway. Ay, oo. Oo. Correct. Away daw noong sila ng away at kapag toxic na, parang hindi na maganda. At saka sa yung mga past interview yan, nabalikan ko yun, nakita ko yung kay Gerald, never niya daw ginosting si Bea Oo. Alonso. Pero ipinipilit naman ni Bea na dalawa sila ni Julia na Oo. pinagsabay. Correct. O, ghosting. Sa kanya ang galing yun yung ghosting, di ba? Ikaw, anong punto mo? Hindi yung sa doon ng yung kay Bea. Siguro parang naggagantihan silang dalawa. Hindi, ba't maggagantihan? Eh, magkarelasyon nga sila. Hindi rin siguro nila naisip 2019 was the year na pareho silang may sinimulan. No. Na ayaw nila sa kanilang mga relasyon na hindi nila sila nag-closure. Yun Wala, walang closure. Correct. Oo, kaya ang sabi, biglang enter the dragon si Julia Barreto. Totoo. Eh, andyan na rin pala si Dominic, di ba? So, pareho silang nagto-timer. Akala ko rin, pareho silang nagtototo. Hindi pareho silang to-timer, di ba? Oh. Si So, walang Gerald, nang ghosting Wala. ka? Wala nang ghosting. oo. Nag-ghostingan sila dalawa. Parang Nag-ghostingan. gano'n. O, ghostingan. Oo. Diba? Ganun po ang suma. Kahit po ngayon sa mga usap-usapan, kasi nakakalkali, nakaraan ano. Oo, Ay, kasi gano'n naman talaga. Hindi pala na itatago yun. walang may tatago na. Update? Oo. Naka-ano kasi, naka-archive kasi yan sa YouTube. Din. Talagang Documented Oo, lahat na pag yan. pinindot mo yun, lalabas ka agad yun. Oo, eh pareho ng time. Kaya nga. 2019. Kaya ngayon mo may isip, si Gerald Anderson, kaya hindi siya maano-ano, hindi mo siya malibak-libak ng bonggang-bongga. Hindi, Kasi, tsaka wala siyang inamin na nang ghosting siya. Oo, correct. I never did that. Sabi niya Oo. gano'n. Pero hindi na niya dinagdagan pa. Si Bea itong makuda na sila pa rin daw, ang akala daw niya ay sila pa rin, pero hindi na pala. May Julia Barreto na palang Oo. pinagkakabalahan. May Parang iba gano'n. na. Oo. So, ngayon, parang inaano na, kaya naman pala hindi tumagal si Gerald sa kanya, toxic na pala talaga eh. ayun
Batas ng buhay po yan. Kapag hindi na tayo maligaya, lumabas na tayo. Totoo yan. Totoo. Tama. Diba? Oo. Sa anuman pong aspeto ng buhay, kapag hindi na tayo masaya at maligaya, lumabas na po tayo. Kung toxic na, wala na pong mangyayari sa isang relasyon. Oo. Yon. Iwanan na. Mm-mm. Uwian na. Kaya parang ngayon, nabibigyan ng vindication itong si Gerald, ano? At hindi lang si Gerald, lahat halos ngayon Na ang naging naging karelasyon ka. ni Bea. Kasi magbabalik tanong sila, bakit? Di ba unang pumutok? Ayan, walang nagtatagal talaga sa kanyang lalaki. Eto, Bakit? sabi mo lahat na nga. Sige, lahatin na natin. Nakakatawa kasi itong pangalawa, yung kay... Ay, oo, Yung sa Anjo Oo, Pareho. bakit pa sila naghiwalay? Bakit sila ano? Kasi kapag ka tinitalya Ano ba may namin ni kasalanan? Wendell, huwag ka nga dyan kailangan. Alam mo naman ang kwento. Kung magdidetalye po kami sa pagkakataong ito, lalo na kami ni Wendell, wala ka kasi doon nun eh. Oo. Ang daming Madahakot. mahahakutan. Oo, mahalo na naman. Pati ang kasalukuyang karelasyon ni Zanjo, mag-aalala. Wag na lang. At masasaktan. Oo, at saka sasabi, ay ganito pala yun. Ganun pala yun, di ba? Baka gawin din Oo, sa baka akin. gawin din sa akin. Pero hindi naman kasi tayo naniniwala na ginawa nga ni Zanjo yon. Na- Ang sabi raw, di ba sabi nyo sa amin, kapag hindi malingap sa pamilya, lalo na sa ina, ang lalaki, mag-isip na ako ng makaitlo. Yun daw ang dahilan ko ba't humiwalay si Bea kay Zanjo. Oo. At bukod pa doon, yung mga kwento ba na nakakabawa sa pride ng lalaki. Kahit kay Gerald, yung si Bea ang gumagastos sa mga trips abroad. Di ba? Parang Oo. ganon. Na para bang dahil sa mapera itong si Bea Alonzo, ay sunod-sunuran na lang yung lalaki dahil wala nga silang ikakasa. Correct. Parang kay Dominic din ngayon. Oo, Di ba? history repeat itself. Oo. Kaya vindicated yung mga nakaraang karelasyon ni Bea. Kaya ang dami-daming talaga na mababasa po natin. Hindi lang bashers, mga insiders po mismo. Yun ang nakalulungkot. Mga insiders talaga at saka mga netizens na nagsasabing may dahilan naman pala kaya siya Oo. hindi tinatagalan ng boyfriend. At ang nakakalungkot, siya ngayon ang lumalabas na mas Negatibo. negatibo. Oo. Nakakalungkot, no? Kasi di ba, hinalungkat ay pag nung hiniwalay silang dalawa, hinalungkat. Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa ni Gerald? Bakit naging, siyempre yung lalaki tapos kay Sanjo. Mabuti nga hindi na binanggit pa yung isa, di ba? Sino? Yung sinasabi mo. Namayapa na kasi. Oo. Hindi na natin dapat Kaya nga idamay, di ba? Kaya, Pero alam mo, ito ay isang buhay na patotoo na anumang lihim, na anumang katotohanan, mahalalantad pa rin pagdating ng tamang panahon. Ayun. Oo. No? correct. At iisa lang po, lagi naming sinasabi, ang bersyon ng katotohanan. Pwedeng magpalitan ng mga pahayag ang magkabilang kampo, pero ang katotohanan, iisa lamang po yan, na ang nakakaalam ay sila ring dalawa. Ay, Sa totoo lang, oo. lalantad at lalantad talaga eh. Kaya alam mo, ang dami nagsasabi, ang kapal ng mukha ni Gerald Anderson, hindi raw niya ginosting. Si Bea ay samantalang ang linaw-linaw na sila pa ni Bea, andyan na pala si Julia. Kaya pala niya, pinagpipilitan na hindi niya ginosting si Bea. Meron na rin palang kwento ng Dominic Bea nung panahon na yon, 2019. Si Dominic, inamin niya na sa isang Oo, interview. doon nagsimula, Oo. nagde-date na sila abroad, di ba? Pero hindi na Japan masyadong daw yung ano. una. Japan, Tapos oo. Amerika. Amerika, doon sila nagkilala ng gusto sa Amerika. January 28 yun daw yung formal. Kasi magkaiba pala sila ng 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 date. anniversary. Correct. Oo. Kaya ayan tingnan mo, lumilitaw yung katotohanan na walang ng ghost kanino. At ito pa, siguro pagkatapos ng araw na ito, dadagdag at dadagdag pa yung mga kwentong hindi pa May natin alam. mga mahahalukay pa. Oo. Hindi pwedeng itago, lalo na at kilalang figura sila Correct. ng lokal na aliwan. Hindi po pwede. Yun yun. Kaya nakakalungkot, no? Kakapiranggot yung pinagsimulan, nanganak, wala nang katapusan ngayon. Hindi kinauumayan, nanganganak, no? Ay, naku. Yung nga mahirap kasi pag marami mahalukay Mm. Di ba? Siyempre pag marami mahalukay, naku marami malalaman yung mga tao. Ano, yung parang dahil mapera nga si Bea, parang yung pa yung nakapang sa kanya, no? Oo, nakapangit pa sa Oo, kanya tuloy. oo. Na sabi nila, bakit ba nagkaroon ng pera si Bea Alonzo? Ay, ang dami-dami po niya mga TVC, mga TV commercial. Lalo na nung naroon po siya sa ABS-CBN, ang taas po ng talent fee niya. Okay, questionable daw yun.
paano nga ba siya nagkaroon ng pera? Pinaghirapan naman po ng bata yon Oo. ng ilang pung taon. At saka maliit pa siya, nagsisimula na, di ba? Pinaghirapan po niya yun. Kaya dapat hindi questionin kung mayaman ba o saan ang galing ang pera ni Bea. Pero hindi naman natin sila mapipigil na questionin kasi social media nga, di ba? Oo. Kahit na sino pwede magtanong, kahit Totoo. sino pwede mag-opinyon. Lalo pa minamaliit nga itong kay Dominic, Oh, yan. di ba? Totoo. Tapos yung nakaraan niya si Gerald at saka si Sanjo. Correct. Di ba? Alam mo yun lang ang pinakamaganda ngayon sa mga artista na ganun. Ang galing nila mag-ipon, di ba? Hindi katulad ng mga unang artista na, di ba, makikita mo, ibang mga artista walang naipon. Lalo na yung mga lumaki na pinagdamutan ng Oo. kasiyahan at kapalaran sa buhay.